Stepping forward requires courage. Okay lang na mag-iiyak tayo sa panahon na yun, pero bumangon ka, pahirin mo ang iyong luha at tumuloy ka sa laban. Okay lang na umiyak kahit malaki katawan natin. Okay lang mag-iiyak. Ilaban pa rin natin yan. It requires courage, but God provides the tools we need. We need to change the perspective. Napakampulit natin ang ating Panginoon. Yes. Joshua 1:9, so we know the story of Joshua. Alam ko, matagal nyo na itong naririnig, nababasa. Marami na rin kayong mga sermon na narinig tungkol dito. Ito po ay tungkol sa isang mama na tutungo sa isang sitwasyon na animoy hindi siya sigurado. Uncertain. Diba? Isang mama na tutungo sa isang takbuhin na hindi niya rin alam kung anong kalalabasan pagtungo niya doon. Kaya meron din akong kwento sa inyo. Itong mamaya po bandang huli siguro, I would like to share videos about the ministry in California. Kaya ang Panginoon, ini-encourage siya in this verse, Joshua 1:9, have I not commanded you, be strong and courageous. We know the situation. We know the heart of Joshua. Kaya ini-encourage ng Panginoon, diba, sinabihan na nga kita, magpalakas ka at maging matatag. Okay? Kasi nga nakakaranas na itong si Joshua ng siyempre kabigatan. You know why? Because pupunta siya sa isang lugar, new position una. Meron siyang new position na tatayuan dahil si Moses ay patay na. Diba dito? Now, Joshua's story is one of the transition and trust. Transition and trust. Mahalaga po yan. When we go up, when we target the 500, there will be transitions. Tama? Yung pag-handle po ng 30 members ng church, it will be different sa 200. Magkaiba po yan. There will be transitions and trust. Ito po nangyari. After the death of Moses, God chose Joshua to lead the Israelites into the promised land. Ang problema nga, baguan siya sa posisyon na yan. Diba? Laking problema nun, nang mangangapa ka. Wala kang pagtatanungan na Moses. Kaya nakakakaba. Diba? Sino po dito yung unang-una tumungtong sa ministry? O yung leader natin, nasan ba yun? Yung gwapo, yan. Yung first time mo tumungtong dito, kumanta ka, anong pakiramdam? Masaya, pero kinakabahan ka. Nung umpisa, diba? Nanginginig pa yung Ako rin, yung nagturo ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Huwag po kayong kakabahan dahil pero ako talaga yung kinakabahan nun. Basta mayroon tayong tutuntong bago, nakakakaba, nakakatakot talaga. The same with Joshua, yung kanyang new position, ang laki ng kanyang hinahawakan. So, almost 2.5 million. At nag-reproduce pa sila, may mga babies pa yan. So, mas malaki pa yung hahawakan niya, i-handle niya. Pero si Moses, nahawakan naman niya, pero mabigat pa rin. So nakita niya, kasi according to the verse, kung babasahin natin, si Joshua ay assistant ni Moses. Okay? Makikita natin, one of the great generals ng Israel dahil dalawa sila ni Caleb na lumaban. Sabi ng 10 spies, so, huwag na tayong pumunta dyan, malalaking kalaban yan eh. Hindi! Puntahan natin, dalawa lang sila noon. Kaya hand in hand sila ni Moses to conquer lands. But at the same time, nakita niya kung paano nag-struggle yung kanyang mentor. Di ba? Yung kanyang tatay, si Moses. Tatay-tatayan, Kaya nung siya na maghahawak, nako! Di ba? Talagang kakabahan ka. Nako! Ang dami mong iisipin. So, yun yung kanyang struggle. Pangalawa, new place. Bagong lugar ang pupuntahan nila. Di ba? Bagong lugar, hindi mo alam kung anong kultura sa lugar na yon. Hindi mo alam kung ano yung mga bawal at hindi bawal at pwede gawin. 'Di ba? So talagang mangangapa ng gusto si Joshua dito. Pangatlo, new people. Iba yung mga kasama mo. Nasanay ka, nakakulay mo yung kasama mo, pero paglipat mo sa isang lugar, naku, iba na. 'Di ba? Nasanay ka, yung mga ilong ay medyo dapa.
Pero nakita mo na, ang tatangos ng ilong nila. So, paano ka matatangkad sa panahon ni Joshua? Paano ngayon niya gagawin yung pinagagawa ng Panginoon? So, nakakakaba. Sabay-sabay tayo, nakakakaba. The same with our careers, di ba? Meron tayong tinatahak na careers, mga gusto nating marating sa buhay, mga personal na buhay natin. Gusto natin talagang umangat. Tama? Sa kabila ng pagangat, mangangapa pa rin tayo because we don't know that place. We don't know those people na makakasama natin doon. Talagang meron ka ba? Fear often holds people back from pursuing new opportunities. Natatakot kaya parang iba, ayoko na. Takot ako eh. Diba? Aayaw at aayaw. Lalo na kung malaki yung hamon sa kanyang harapan. Taking risks or stepping into their God-given purpose, even in the church, kung talagang luluobin ng Panginoon. But I can sense, talagang ang church na ito ay medyo talagang makikita natin yung paglawak, paghayo, pagdami. Tama, 500, Pastor, no? Pagbalik ko ulit, siguro, ganun na kadami, no? Praise God, no? Sana kilala niyo pa rin ako, ha? 500. According to the studies, 85% of what we fear never happens. Never happens. 85% ng kinakatakutan natin, almost hindi talaga siya nangyayari. Pinangungunahan lang natin na mangyayari. Naku pag nandyan ako, baka ganito. Naku, pag napunta ako dyan, baka ganito. Naku, pag pumunta ako dyan, baka mangyayari sa akin ganyan. Ang dami nating inisip, kaya tuloy, nag-hold back tayo. Now, this is the feeling of Joshua. Wag na lang kaya tayong tumuloy. Diba? Pero at tapang ni Joshua, nung nandyan si Moses, diba? Hindi, sigurin natin yung mga yan. Kahit gaano kalaki yan, tara! Dalawa sila ni Caleb. Pero wala na yung leader niya, ano kaya? Diba? May pakiramdam na nakakakaba. Tama, no? In this context, this was the monumental task for Joshua. Joshua faced the big, huge responsibility of filling Moses' shoes and leading a nation into a unknown and a challenging future. He had to conquer fortified cities, ang dami yan. Unite a sometimes disobedient people, yung kanyang hinahawakan, malaking trabaho yan. And trust God to provide for every need ng kanilang grupo. The command, be strong and courageous for Joshua was not a suggestion. Actually, it was an essential for fulfilling God's plan, God's promises, gave Joshua the foundation for this courage. May tatlong pangako ang Panginoon eh. Ang kanyang pangako, promise of victory. According to verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ang galing Pangako ko sa iyo, sa mo dadalhin yung paa mo. Sa iyo yun. Pero pinangako na ng Panginoon, kinakabahan pa rin, nakatatakot pa rin. Kasi tao, di ba? Ang ganda ng binibigay na kinabukasan, pero nakakaba pa rin. Pangalawa, promise of strength. The promise of strength. Be strong and very courageous. And of course, the last one, the promise of presence. Verse 5, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Wow, di ba? Ang gandang pangako nun. Pero kahit tayo naman nasa kalagayan ni Joshua, kakabahan pa rin tayo. Kalabitin yung katabi, kakabahan pa rin tayo. Di ba? Ang sarap pang hawakan ng pangako ng Panginoon. But in reality, di ba? Pag tutungtong ka na, ayan na. Di ba? Nakakakaba. Kasi yun naman ang realidad. But as you can see, hindi naman talaga nakakuha ni Moses yung kabuuan ni Joshua, yung promised land, but the certain land, until now naman, di pa rin nila nakakuha yun eh. Pero time will come, according to the theologians and mga scholars, sa time na ito, pwedeng makuha talaga, very powerful ang Israel ngayon. Diba? Nabalitaan niyo naman yung walkie-talkie, pumutok, boom! Diba? Grabing plano, ganda ng, hindi naman nila inamin na sila yun, pero alam naman natin. Yung walkie-talkie, pager, yung beeper, di ba? Sino nakaabot ng beeper? Naabutan po, parang ako lang nakaabot ng beeper. Yung nandito nakasabit, mga bebang, tut, babasa ka ng message, hindi kagaya ng cellphone natin ngayon. Babasa ka ng message. Tapos pag gusto mag-message, tatawag ka sa telepono para mag-message doon.
ginamit yun no? Ng kalaban, nagputukan lahat. Kasi nga ayaw nila makontrol yung sa cellphone, kontrolado yung lahat Kaya ginamit nila yun, lahat ng mga officers, yun ang gamit. Pero nagputukan, babababam. O karamihan, nasaktan, ilan, patay. Grabe ang galing ng warfare na yun. You know why? Because Israel, yung kanilang lahi, unang panahon pa lang nito, lumalaban na sila. Ang US, kamakailan, 150 years ago lang, naging talagang powerful, di ba? Talagang magaling na sa warfare. Pero ang Israel, buong buhay nila, dumidigma sila. Kaya powerful Kayang-kaya ngayon sakupin. Naalala nyo yung yung gera, I think that's 1940. Diba? Yung kalaban niya, 4 na bansa. 6 na araw, bagsak. Panalo ang Israel. That's how powerful the Israel. Kaya, somehow, diba, yung kilos ngayon, pwede talaga makakuha. Pero the time of Joshua, hindi pa. Pero at least, nag-step forward si Joshua. Kahit kinakabahan, tuloy pa rin ang laban. Amen? Anong ginawa niya? Dito, tingnan natin ilang mga points. 3 lang naman ito. Number 1, nagbago siya ng perspective. The perspective, shift our view. Yung tingin natin sa bagay na parang, yung tingin natin sa isang sitwasyon na negatibo, pero positibo pala sa harapan ng Panginoon. Joshua's task was overwhelming. Tama? Grabe yun. Diba? Ako nga, tumungtong ako sa US, gusto ko sanang halikan yung lupa. Kaso ang dumi. At saka walang gumagawa. Diba? Walang gumagawa. Ako lagi nandun. Kasi ang ganda, una pagpasok mo, ang lamig na. Sarap, ang pakiramdam. Pero pag tumagal, kinakailangan mo na talaga ng doble-dobling damit. Kay Joshua ito, napakalaki nito, leading the Israelites into the promised land after Moses required courage. Ito, kailangan niya ng courage and a shift in perspective. Magbabago ka talaga ng tingin. Hindi po pwede na kung ano lang tingin doon, yung pa rin, no? God reminded him to focus on His presence. To focus sa Kanya, sa Diyos, kaysa sa mga problema. Di ba? Tayo kasi tao, sa totoo lang, mas naisip natin ang problema kaysa yung magandang nangyayari. Agree kayo? Di ba? Mamaya, pati pagkain natin, ano kayang kakainin namin mamaya? Pinoproblema. Pero meron naman talaga. Mamaya, saan kaya kami pupunta? Ano kaya sasakyan ko? Paano kung walang ganito? Ang dami nating mga ganyan. Kasi tao talaga tayo. Meron tayong tendency na ganon. Si Joshua, naiintindihan natin, kahit na very strong person, tao pa rin. Kagaya natin. Meron talaga tayong mga pagkakataon, nakikita natin pero ang labo-labo. Nakikita natin parang hindi ito mag-work. Nako, hindi mangyayari sa church ito. Nako, pabagsak na yung church. Nako, ganito. Nako, sa karir ko mukhang wala nang tatanggap sa akin. Okay? Nako, sa aking business mukhang pabagsak na. Dami ko ng kakumpetensya. Ganyan naiisip natin. Ngayon kay Joshua, talagang nagbago. Mas tiningnan niya yung kasama niya ang Diyos rather than sa mga problema. His presence, not his problems. For 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. Okay? Amen? So tingnan niyo yung katabi ninyo. Kung asawa niyo yan, magpasalamat kayo. Thank you. Dahil asawa ko to. Huwag sabihin, ito pa na pangasawa ko. Grabe naman. Kasi minsan nakikita na natin yung mga mali, mga nagawang hindi tama ng ating asawa. Okay, yung kasama, yung mga kaibigan natin. Pero tayo kasi, namumuhay tayo, hindi lang sa nakikita natin. Napakalimitado ng nakikita natin ngayon. Kanina sabi ko, darating kami dyan maaga-aga dito sa church. Yun ang nakikita ko. Pero iba nakikita ng driver. Chillax na chillax yung driver, talaga naman. Pero kami, talagang chillax na chillax. Kalang pinapasyal kami sa akong napakagandang park. Sobrang relax na rin. Pero mabait. Mabait talaga. Pero yung nakita ko, iba yung nakita niya. Iba pa rin yung mag-resulta. Kaya tuloy medyo late kami. Buti na lang hindi sinasara ang gate kapag late. Mayroong ganun one time, magtuturo ako. Ako yung medyo, buti umabot ako kahit konti. Sinasara pala yung gate. Sabi ko, masaran ako. Ako magtuturo, nakakaya, kakatok ako nun. But my perspective is different to your perspective. Iba-iba talaga yung nakikita natin. But ang mahalaga, makita natin ang isang sitwasyon according to God's agenda. So God's grace
sa plano ng ating Panginoon. Isaiah 55 verse 8-9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Tama? Nakita natin problema, pero binigay pala ng Panginoon, tuntungan pala yun. Amen? Nakita natin negatibo, pero sa Panginoon, anak, positibo yan. Positive. Di ba? Nakita natin na parang mukhang delikado, pero sa Panginoon, just testing our trust, our faith. And that's the time for growth. Amen? So napakagandang tingnan, mag-shift ng view. Ganun nangyari ginagawa naman ni Joshua dati yun. Sabi ko yung digmaan nila, I think that's in Numbers. Talaga nakikita niya, kahit malaki yan, didigmain natin yan, talo yan. Pero kasi iba pag leader, Pastor Toke, di ba? Iba pag leader. Ang lalakas ng loob ng mga members, kaya natin yan. Pero yung leader nag-iisip, kasi yung leader nakikita niya yung bawat kanto ng organisasyon, di ba? Yung boss. Di ba? Pero pag ikaw na nandun, may nagsuggest sa'yo, Pastor, gawin natin ito. Sure ka? Ngayon si Joshua na nandyan, ang dami niyang considerations, and actually that's part of leadership. This is the time for Joshua to shift ang kanyang tingin sa mga bagay-bagay. Parang negatibo, pero positibo pala sa Panginoon. You know, kilala niyo ba si Roger Bannister? Kilala niyo ba itong mama na yan? Yan. Close kami niyan eh. Malapit. Napanood nyo na to sa YouTube, I think. No? Yun yung tumatakbong mama, may edad na. Yung mini video. Ayan, siya yun. Si Roger Bannister became the first person to run a mile in under 4 minutes. Isang milya, tama ba Tagalog? Mile. Tapos tatakbuhin niya ng 4 na minuto. Kaya lang yun ang sasakyan eh, di ba? Ng motor. Sabi natin, pero siya, walang gumagawa nun. So si Roger Bannister, sabi niya, experts believe it was physically impossible. Impossible yan. Walang makagagawa niyan. Di ba? But Bannister, yun ang sinasabi ng mga tao negative. Pero kay Bannister, sabi niya, but Bannister shifted the perspective, proving the doubters wrong. Once he did it, then others followed within months. Nagawa niya. Siyempre nagulat. Siguro medyo ataking, nagawa. Kasi ang bilis eh. Tapos sumunod na buwan, ang dami nang gumagawa. Kaya pala, meron lang talaga dapat mag-step forward. Amen? Kaya palang gawin. Makagawa pala, kaya lang iba mga sa panahon yan, nagdududa. Pero patunay na kaya sumunod yung ilan, nagagawa naman pala. Ngayon kayang-kaya, pero ako di ko kaya. Alam niyo naman, meron na akong bagahe dito di ko kakayanin talaga. Ang sabi ni Charles Spurgeon, by perseverance, ito medyo joke niya to nang nagpe-preach siya, by perseverance, the snail reached the ark. Kasi nga lahat nga ng mga hayop nandun, pati yung snail, pati pagong, diba, nandun rin naglalakad. Na-reach niya kahit sobrang tagal. Yun ang kanyang joke niya, biro niya. Pero ang sinasabi niya, perspective changes everything. Kahit na sa tingin mo mahina, kakayanin. Sa tingin mo kulang ang resources, kakayanin. Sa tingin mo hindi kaya ng iyong talent, nako, ang Diyos magbibigay, generous para magawa ang kanyang kalooban. Amen? That's ang perspective natin. Minsan talaga paatras, pero ang Panginoon kaya mo yan. The same with Joshua, be courageous. Kaya yan. Okay? Sa katapusan ng buhay ni Joshua, ang sabi niya sa dulo, as for me and my household, we will serve the Lord. So hindi nagbago yung kanyang commitment. It gives us hope and patience to move forward even when the path seems slow or uncertain. Mantagal, ang bagal, parang walang nangyayari. Follow up ako ng follow up, parang hindi naman ito aatin eh. Diba? May nagtanong nga sa seminar, Pastor, paano? 4 na buwan mo nang fina-follow up. Titigilan na ba natin? Ako, suggestion ko, wag. Siguro medyo bawasan mo lang ng pagbisita kasi maubos oras mo, pero wag mong puputulin ng komunikasyon. Baka susunod na panahon, nakita mo, na-born na ganyan, no? Tapos maging pastor, nagtayo ng church na mas malaki pa yung church niya kaysa sa church mo, di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi nakikita lang natin na tama na, 4 months na di ba? Pero do not burn the bridges, di ba? Sa ating mga ginagawa. Napakahalaga nito para sa atin. Instead of seeing obstacles,
view them as an opportunity for God to work. Diyos ang gagalaw. Alam naman natin, limitado. Taas ng kamay mga limitado. Okay, alam ko naman, limitado tayo. Siguro nung 20 years ago, yun ay mga 16 years old ako. Parang di yata. Okay. Kayang-kaya ko pang mag-basketball. Talaga naman. Makipagbalyahan, di ba? Pero nung tumagal-tagal na, alam mong limitado na talaga. Alam mong hihingaling ka na. Unang takbo mo pa lang sa court, di ba? Babalikan, pagod na kagad. Siguro dahil kulang sa practice. Pero nung medyo bata-bata, balik-balikan, pwede yan. Alam niyo ba, nilalangoy ko yung Olympic size na swimming pool. Balikan, 10 beses walang hintuan. Alam niyo yun? Kasi yun ang course ko seaman ako Kailangan malangoy mo yung PE namin yun Pag di mo malangoy yun ang balikan, ibig sabihin 5 times, 10 beses ka lumangoy. 5 beses na balikan. Pag hindi mo nagawa yung bagsak ka. Kaya yun nilalangoy namin. Kaya ngayon langoyan, pwede pa rin ako. Pero yung mahabang layo, baka malunod ako. Hindi nakakayanin. So we have limitations. Sabihin natin, we have limitations. Pero ang katotohanan, we have God na walang limit. Amen! Praise God, praise God. Hallelujah. Kahit na ito ay hindi maganda sa ating paningin, kayang gawin ng Panginoon na maganda ang resultang kalalabasan. When you're afraid, remember God's promise. If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. Challenges are opportunities to see God's power in action. Hindi na tayo ang gagalaw, Diyos na. Pag kaya natin, thank you sa atin, thank you sa akin. Pero pag di na natin kaya, thank you sa Diyos. Nasa Diyos ang kapurihan. Diba? Hindi mo pwede sabihin, galaw ko to, imposible. Kasi alam natin ang limitasyon natin. Kaya gagalaw ang ating. That's number 1, shifting our view. And number 2, the preparation time. Strengthen your foundation. According to God, God's command to Joshua included, ano sabi doon? Gusto natin verse? Included meditating on His Word and being obedient. Joshua chapter 1, verse 8. Preparation through spiritual discipline equips us for the challenges ahead. Mahalaga kasi maganda yung foundation natin. Talagang dapat matindi yung pagkakatayo natin. Kasi sa dadaanan natin, sigurado kapag medyo mahina ang pundasyon, babagsak. Tama? Tama ba? Sa lahat, pag tumingin kayo sa paligid, laging may pondo. Kasi sino nagbumotor? Dami ko nakita motor doon. Kanina yung Ninja 400. Meron ba? Hindi pala sa atin yun. Parang gusto kong bumili, pero wala. Ano nyo naman nagbumotor. May pondo ba yung motor ninyo? Meron, tama? May pondo yun, may pinipihit na gagamitin mo ng pondo. Kasi pag walang pondo, nakaangat yung yung gasolina mo. Diba? Yung gasolina pinag-usapan pala natin. Gasolina, may pondo yun. May pondo ang motor. Yung gusali, may pondo. Tama? Para maging matibay siya. Pareho din sa lakarin natin, kinakailangan natin ng pondo. Kalabitin ng katabi, kailangan natin ng pondo. Huwag pondo ng sama ng loob, ha? Huwag niyong pondohan ng sama ng loob. Kasi pag pumondo kayo ng sama ng loob, alam niyo na mangyayari. Na walang magandang resulta yun. Pondohan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Mga pangako ng ating Panginoon. Pwede tayong pumundo ng mga negatibong bagay sa paligid natin. Pwede tayong pumundo ng mga pangit. Doon ako nakatingin sa taas. Mga pangit na bagay sa ating buhay. Pero, alam natin resulta hindi maganda. Negative din no? Kung ano ang nilagay mo sa puso mo, yun din lalabas Negatibo din. Pero kapag pinondohan mo ng salita ng Panginoon, makakaasa ng lakas at tibay. Kasi may tatahakin, may task na gagawin. Amen? Okay? Pastor Toke and the church, may task ang Panginoon sa iglesyang ito. That's why we need this foundation, the Word of God. According to before Joshua led the Israelites into Promised Land, God ensured He was prepared by emphasizing the importance of Scripture. Basahin daw yun, paano? Kailan daw? Once a week? Once a day? Araw-gabi tayong
dalawa. Yan ang salita ng Panginoon yun na hindi. Araw-gabi daw basahin. Ano? Kamusta na reading natin? Kamusta na yung pondo natin? Mahalaga pumupondo tayo ng salita ng Panginoon. Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. Imagine mo yan, naglalakad ka sa dilim. Ang sabi ng Biblia, kailangan mo ng liwanag habang naglalakad. Yun yung salita ng Panginoon. Pag walang salita ng Panginoon, talagang lakad ka. Alam mo yung pakiramdam na naglalakad na wala kang makakita. Lakad ka na ng lakad. Ang tendency mapunta sa bangin, madapa. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng salmista, Your word is a lamp to my feet. Yun ang nagbibigay liwanag sa lakarin natin. Mas lalong gumaganda ang perspektibo kapag punong-puno ng salita ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pero pag pinasok natin sa isipan natin, sa puso natin, negatibo, alam niyo, wala tayong maiisip na maganda eh. Negatibo. Matutulog ka na lang. Ano ba naman yung nangyari ron? Diba? Iindahin mo pa eh. Ano ba naman? Alam mo, kasi nag-grab kami parate. That's Friday. Pagpasok namin sa grab, naamoy na namin. May amoy eh. Oo, yung misis ko. May amoy talaga siya. So, kami naman, sanay naman kami sa amoy. Diba? Naamoy yan. Okay lang ang problema. Kaya lang, talagang babiyahe kami, may ganong amoy. So, parang anong gagawin natin? No? Talagang titiisin mo, nandun ka na eh. Diba? Ngayon, pwede mo sabihin doon sa driver, kasi yung driver nakamas, lamang siya. Kung alam lang namin na ganito, magmamas na rin kami, diba? Ako hindi niya naamoy talaga. Ganun yung pakiramdam. So, syempre, ang feeling namin, lahat ng sasakyan namin na grab gano'n na, bawat bababa kami, sana walang amoy. Kasi minsan lang naman namin naranasan yun. Kaya lang pakiramdam namin parang lagi-lagi na siyang mangyayari. Napondohan kami ng amoy. Yun napondo sa amin. Buti lang yung the rest. Kanina mabait, mabango, okay naman din yun. Diba? Hanggang sa pagtulog namin, ay amoy pa rin namin eh. Totoo, diba? No? Mabait naman yung mama, kaya lang siguro if you're doing something na that's your business, probably you will be excellent no, sa ganun. Naamoy pa rin namin. Kaya nag-comment ako sa kanya, Sir, ganda ng driving mo, very smooth, sabi ko. But medyo may amoy lang talaga. Baka siguro mayroong sumakay doon na something na So sinabi ko para maayos niya, magawa niya. Kasi hanggang pagtulog namin, naamoy ko pa rin. Pagbangon, naamoy ko pa rin. No? Talagang pondong-pondo ako. So nagpasalamat naman. Thank you, sir. Next time. Okay. So sa madaling sabi, kung minsan kung ano yung nasisinghot mo, ano yung nakukuha natin, ang nagre-retain sa katawan natin, sa puso natin, sa isipan natin. Yun ang pinaniniwalaan nating tama. Yun ang pinaniniwalaan natin na katotohanan. That's why tayo, mas lalo nating dagdagan ng pondo ng salita ng Panginoon. Amen? A survey by Lifeway Research found that regular Bible reading leads to greater confidence in facing life's challenges. According to the survey, yung mga nagbabasa daw ng Bible na pagtatagumpayan nila, yung mga pagsubok sa buhay nila. Ang Amerika ay isa sa pinakamalaking datos, yung mga nagsusuicide. Dito wala naman, sa kalabati may katabi, wag ayan. May pag-asa pa, ayan. Okay, kapi-kapi tayo minsan para Pero ang Amerika marami, mga nagsusuicide. Nawawala ng pag-asa. Kahit dumaan sila sa counseling, kahit dumaan sila sa professional level, meron pa rin kulang. Ito yung kulang salita ng Panginoon. Kailangan pondohan ng salita mga pangako ng Panginoon sa kanilang buhay. D.L. Moody, according to D.L. Moody, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Depende sa atin, preparation comes through immersing yourself in God's Word. Equip yourself daily with prayer, scripture, and faith-building habits. Fear loses its power when you are spiritually prepared. Okay? Reflect natin yung Psalm 1:3, that a person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Napakaganda nung sinasabi na yan. Parang, paano nga naman magkakaroon ng malaking malaking puno, Pero dahil nasa stream of water siya,
nasusuplayan ng water at nagiging maganda yung kinalalabasan. Okay? So ganoon din tayo. Huwag natin papayagan na wala tayong supply ng Word of God. Daily intake, araw, gabi tayo. Ganyan ha. Daily intake ng Word of God. Araw, gabi. Last one, presence. Ito yung pangako ng Panginoon, stay close to God. As they journey to the promised land, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Tama? God's reassurance to Joshua was rooted in His presence. The Lord your God will be with you wherever you go. Ang ganda, no? Ang gandang pangako, saan ka man pumunta, sasamahan ka ng Panginoon. That's our God. Omnipresent God. Powerful God. Sabi natin, kasama niya yung pastor namin, paano mo ako sasamahan? Hindi, kaya ka rin samahan, ganun ka-powerful ang Panginoon. Kayang samahan ng bawat isa. Amen. Maghihiwa-hiwalay tayo, pero sasamahan pa rin tayo ng Panginoon. Yun ang Diyos na sinasamba natin. Pero kay Joshua, sinasabihan si Joshua, stay close with me sa Panginoon. Because fear fades when we trust in His unwavering presence. Diba? Hindi na tungkol sa pupuntahan. Tungkol na to kung sino ang kasama. Amen? Hindi na tungkol sa pupuntahan mo ba ang Amerika. Mahirap doon. Okay? Tungkol nito sino ang kasama natin sa ating journey. Tama? Mahirap ba maging manager? Walang problema sa patutunguhang pagiging manager. Pero journey towards that pagiging manager, sinong kasama mo? Amen? Okay. Yung 500, kaya ba ng Panginoon yun? Ay, sabi ko kaya. Di ba sabi ng chapter 2 ng Acts, the Lord added to them daily who are being saved. Ang Diyos ang nagdadagdag. Ang Diyos ang nagpapadami sa iglesia. Hindi ba kaya ng Panginoon doblehin ito this year? Amen? Ang tanong, ba't sa ilang mga iglesia hindi nangyayari yun? Kaya naman pala eh. Diba? Probably, the journey, etsapuera ang Diyos. Lord, sa amin lang to. This is our strategy. This is our way. This is my way. We did it. Papakanta tayo. Etsapuera ang Diyos. Kaya may isang ang hirap, ang bigat nung takbuhin. Diba? Pero sabi ng Panginoon, walang problema. Kung merong kang kalaban sa kabila, yung Lebanon, sa Egypt, walang problema. Tatawirin mo yung dagat na yan, walang problema. Bakit? Kasama mo ako! Tama? So it's not the problem of our destination. It's a problem who's with us. Diba? Sino ang kasama natin? Kaya ako mas gusto kong piliin talaga kasama natin ng Panginoon. But because tao ako, nakakaramdam ako ng pangamba, nakakaramdam ako ng discouragement, mga delays, lalo na nasa Amerika, grabe. Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Grabing pangako sa Israel, pero pangako din sa atin. Mas matindi pa nga ang ginagawa sa atin ng Panginoong Jesus eh. Matthew 28:20, and surely I am with you always to the very end of the age. Parang ito walang hiwalayan. Hindi tayo hindi tayo tatantanan ng Diyos. Diba? Ay wala na pala yun, Meron pa ba? Wala na. Hindi kita tatantanan. Okay, ganon. Hindi tayo kahit na minsan nagkakamali tayo, anak, di kita iiwan. Ganoon naman eh. Magkamali ang anak ko sa akin, ayoko na sa'yo. Diba? Hindi po pwede, tanggap mo pa rin. Ha? Ganun sa atin eh. Pumapalya tayo minsan, pero hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Amen? Ama? Minsan parang tayo na gusto nang umatras, pero ang Panginoon hindi pwede. Okay? Hebrews 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Wow, palapakan natin ang Panginoon. Grabe. Kilala niyo si Corrie ten Boom? Si Corrie ten Boom? Isa yan sa mga hero ng World War II. Siyempre, hindi ko naabutan yun. Sino po nakaabot ng World War II dito? Ano pong ginawa niya? Yung mga Jewish na, kasi target ni Hitler, Nazi, yung mga Hudyo, lahat papatayin niya.
Oo, lahat na makita, Hudyo ka? Psst, amoy Hudyo? Psst, amoy. Kapag amoy Hudyo ka, pinapatay ka din. Delikado pala. Oh, lahat pinapatay. Ang ginawa ni Cory, tinago niya, ibig sabihin, binigyan niya ng place yung mga Hudyo at hindi napatay. Sabi niya, ilan, pag nagtago ka, kasama pati pamilya mo, pati yung susunod na pamilya mo, papatayin din. Pero ang sabi niya rito, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Nakakatakot gawin kasi madadamay ka, pero gagawin niya pa rin kasi may tiwala siya sa Diyos may tiwala siya sa Diyos na may hawak ng ating kinabukasan. Hindi hawak ni Hitler. Patay na nga si Hitler eh. 'Di ba? Pero ang Diyos natin is still alive. Amen. You know, her courage came from trusting God's presence even in dangerous times. According to A.W. Tozer, the man who comes to a right belief about God is relieved of the 10,000 temporal problems. In God's presence alleviates our fears and burden. You know, practice acknowledging God's presence in every situation. Psalm 23 reminds us, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are, wag natin kalimutan, for you are with me. Palapakan natin ng Panginoon. Actually, yun yung buong sermon. But I would like to share yung nangyari sa akin sa Amerika. Kasi kala nila, John Obar, big shot! Amerika na yan! Amerika buhay! Akala na marami, pagdating ko ng Amerika, nagpasasa na ako doon, lumalangoy na ako sa dolyares, ano? Akala ng ilan, umiwas na ako sa problema dito, sa Pilipinas. Akala ng ilan, mayaman na si John Obar. Di ba? Pero that's not the whole story. Gusto niyong malaman yung totoong kwento? Ha? Kasi ito, hindi ko talaga kinukwento to. Misis ko lang nakakaalam. Oo. At wala naman nagtatanong sa akin. Di ba? Ito nangyari. Nung pumunta ako sa Amerika, may building naman talaga, may church talagang maayos doon. Kaya lang dahil pandemya, alam niyo naman nangyari, pandemya. Yung building na ina-occupy, $5,000 yun monthly. Kaya ng church, kaya. 5,000, siguro nasa roughly mga 300,000 pesos yun dito. Kaya naman ng church. Kaya lang, pandemya nangyari, nagtaas. Ginawang $13,000. Wow! Ano yun? Ano yun? Parang gusto na lang, umalis na kayo. Oh, ganun. Hanggang ngayon, wala naman nag-occupy ng building na yun. Kasi wala naman uupa talaga. So, madaling sabi, a month before ako pumunta doon, wala nang lugar ang church. Wala na. O, diba? Kayo, ang laki ng lugar, diba? Doon, wala na. Wala na ring lugar, wala na ring member. Ubos. Pero pa naman, kala na ilan talagang boom na boom. Ito po yung video, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito po, umarkila kami ng isang lugar, binabayaran namin siya $300 a week. Kasi one time lang, a week. Ang ginagawa namin, buo baklas. Ay, tama ba? Buo ng mga gamit, tapos baklas. Mas matagal pa yung buuan tsaka baklasan sa service. 1.5 hour lang naman kami. So, yan ang ginagawa yung mga kasama ko. Yan, senior yung nasa likod. Yung kabila. Kabila man. Yan. Napi-play. Play? Wala. Ayaw. Wala. Pero yan, binubuo namin yung tech. Yan yung tech nandyan. Every week, buuan kami dyan. Speaker bubuin kasi after 2 hours, may darating na naman na panibagong mag-aarkila ng lugar na event place yun. Sabi ko, dinatnang ko. Nang dinatnang ko, di ko na sila naabutan dun sa Sabi ko, Lord, 1 taon, ganyan, no? Lord, ganyan kami, nakakapagod. Baklas buo, babuhin mo yung drums. Di na kami nag-drums kasi nga, alam niyo naman. So, babuhin yung speaker, wire dito, wire doon. Tapos, yung atin, ito po yung atin. Sana mag-play, ano? Hindi talaga nagpi-play, no? No, hindi talaga. Ayan. So, next slide natin. Ito yung umaaten. Ayan, no?
Big shot si John Janobar. Big shot. Iyak ako ng iyak sa Lord. Grabe talaga. Sabi ko, Lord, okay naman ako sa Pilipinas, In fact, ang ganda pa ng gusto mong gawin sa amin. Iyak ako ng iyak. Laki kong katawan na to, umagulgulo ako sa kwarto. Grabe, sobra talaga. Doon ako parang, I'm not questioning God, but I'm just asking question. Nagtatanong lang ako, Lord. Ito pa, bilangin nating senior ha. Alam niyo po, I love seniors. Mga senior dito, mahal na mahal ko po kayo. Kasi kayo ang pundasyon ng iglesia talagang kayo. Pero alam naman, mga senior, di na makakabuhat nito no? Di ba? Pinapabuhat niyo ba sa mga seniors natin daw? Huwag niyang gagawin yan. Ha? Kasi, pero doon, imagine mo, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parang lahat. No? So, buhatan talagang ilan lang kami. 4 lang kami. Grabe yun. Iyak ako ng iyak. Lord, balik na lang ako sa Pilipinas. 1 taon, ganyan ang buhay. 1 year. 1 year. 1 year. Excited ka? Why, US to? Yan. Wala lang, kinukwento ko lang sa inyo. Yan yung nangyari. So, akala ng marami, ang ganda nung pinagpalit ko sa Pilipinas. Pero balik. Okay. Ayun, nagbibideo na yan. Maganda kasi maganda alam mo, nagwo-worship yung mga yan. Ayun, Yan. Kita nyo, parang ngipin ko yung maupuan, di ba? Hiwa-hiwalay. Yun, Ayun, may dumating na young people. Lord, thank you, may young people na kami. Isa. Yan. Siyempre, alam niyo naman, kapag kaunti ang dumarating, pati finances, kaunti rin. Ano? So, iiyak ka talaga. Yun. Pero hindi ganyan galaw nila. Mabilis yan. Okay. So, inaala kasi 3 years ago yan talaga ang buhay. Wala nakakaalam. Wala rin naman nagtatanong. Siyempre, those people, pati yung pamilya nag-expect din from me, no, na you need to help us. Pero my situation, ito talaga, sobra. Discouraged, parang ayoko na. Tigil na ako dito. Balik na lang ako ng Pilipinas. Maganda lang yung title, America. Nung nag-gather kami ng BMC, yung grupo ng mga pastor, meron din palang taga dyan. So, pastor na, I feel you. Ayan. Kasi nga, ang hirap talagang mag-win ng tao. Ang hirap. Sobra. Kaya yan si John Janobar. Big shot? No. Gusto ko na yung tigil. Kaya nung umuwi ako first time dito, payat ko eh. Pansin niyo, payat ako. Kasi nga, alam niyo na saan ako pumayat? Kasi gusto kong bumili ng pagkain, kikiam, ang kikiam dito, makabili ka ng 20, di ba? Ang dami na. Doon, $8. Di compute mo, okay na lang. Ay, hindi bawal sa akin ang kikiam. Ano yan? Masama sa katawan yan. Gusto mo mag-soft drinks, dito magkakano soft drinks na in can, siguro magkano yung mga 50 pesos, tama? Doon magkakano, may mga $3, may tax pa yan. Ay, bawal ang soft drinks. Pero totoo talaga, syempre, that's, ang mahirap talaga, sobrang hirap talaga. Okay? Gusto ko nang itigil, pero buti na lang, the Word of God, in-encourage tayo. Nabasa ko yung dami kong ginawa din. Nag-share ako ng mga tracts. Sinasabihan kami, you cannot do that here. You know, this is United States of America. You cannot do that here. What? Bawal. Hindi rin ba pwedeng kakato ka? Tapos gusto mong mag-share. Walang ganun. Paglabas mo ng bahay, wala ka rin makikitang mga tao. Paano dadagdagan to? Uwi na lang ako, maraming tao sa Pilipinas. Paglabas mo, nandun na si kumpare. Ha? Ang dami, di ba? Pwede. So, sa madaling sabi, gusto ko na talagang umayaw.
Ayoko na. Nagsabi na ako sa Panginoon, Lord, ayoko na. Hindi mo na ako pwedeng bumalik dito nang pastor pa rin ako because napasa ko na yung baton. Hindi ka naman po pwedeng agawin yun ulit. So, definitely I will start a church. Nasa isip ko. Pero because of the Word of God, tuloy-tuloy. Nabasa ko yung mga verses, powerful verses na nagagather sila sa bahay. Ginawa ko. Araw-araw ako nag-Bible study. Yung mga yan, bina-Bible study ko. Araw-araw, nagkasakit ako. Araw-araw yan. Oh. Ito ay less than, actually, ang bilang ko talaga 40. Sabi sa akin 40, pero ito, alam niyo na, wala pa sa 40. Tama, Pastor, no? Wala pa sa 40 yan. Pero makalipas po ng 3 taon, tuloy-tuloy lang sa Panginoon, kahit mahirap, kahit di ano mangyari. Ito na po yung kinalabasan ngayon ng ministeryo. Praise the Lord. Woo, Lord, kinikilig pa rin ako. Diba? So, may mga ibang nationalities na dyan. So, talaga kailangan English. Are you English? Okay, so, yan. Ang ganda, no? Hindi nangipin ko. Hindi na iwahiwalay. Alam mo, this is not me. This is not because of me. Alam ko yung kakayanan ko. Titigil na nga ako eh. Diba? Ayaw na nga ako eh, pero nagtiwala tayo sa Panginoon. Step forward, anak. Tuloy mo lang. Ayun, no? Hindi ako nagbigay ng tracts. Talagang pamilya, inisa-isa ko yan. Nagulat tayo, no? Yung pamilya, mabilis mag-invite ng kapit. Hey, Joe, you can join us here. We have a party. Tawag ng party. We have a party here. Di mo alam, pupuntahan na sa Bible study. Marami akong Bible study. Sama-sama, boom. Ayan, praise the Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon, Lord. Thank you. That's because of the Word of God. Kaya pinayagan nila ako magbakasyon ng 2 buwan. Pastor, pagod ka? Hindi, 2 buwan. At bayad ang 2 buwan. Nagbabakasyon ako dito, pero may pumapasok sa bank account ko. Ang buti mo, Panginoon. Pero nung 3 taon nakalipas, 3 taon, nag-umpisa ako, gusto ko nang tumigil eh. Gusto ko nang ayawan eh. Diba? Pero ang ganda pala ng plano ng Panginoon. Sabihin, huwag kang titigil. Amen! Tuntong lang, magtiwala tayo, merong gagawin ng Diyos. Diba sabi ko, umuupa lang kami. Eto po, nakabili kami ng lugar. Ito, pakita natin. Dali, nakakatuwa ito. Ayan. Ayun po, ayan. Meron na kami aerial view, di ba? Ayan, o. Nabili po yan. Itong lugar na yan with the parking space. Tapos, may bahay doon sa likod. Yan, ito yung bahay na sa likod na yan, Yun. Bahay ng pastor at saka mga bibisita. Yan, Yep. Woo! 2023, nabili po yan lugar sa awa ng Panginoon. Pero siyempre 2023, grabe yung nangyari. Bago mangyari yan. Ayan, so, nakita niyo yung panggupit namin, ang laki. Nasa office ko yan, tanda. Yung gunting na malaki, nakadikit niya na ganyan, tanda ng kabutihan ng Panginoon. Tanda na huwag kang tumigil dahil kasama mo ang Diyos. Grabe. Wow! Kinikilig pa rin ako. Kaya gusto ko nang bumalik kasi may target kami na 400 naman. Actually, that's 200 plus yung nakita nyo. From 45 to 200, galaw ng Panginoon yun. Ngayon, tatry namin i-reach yung 400. Kaya nga, isa sa pangako, Lord, kung ano man gawin mo, I would like to share to the pastors here in the Philippines na, paano mo ginawa yun? Diba? Umpog na 60, tinatanong natin ako ng mga pastor eh. Paano mo nagawa yun? Hindi ako ang gumalaw doon. Hindi ako. Sigurado yan. Kasi nga, titigil na nga ako, aayaw na nga ako. Pero mabuti ang Panginoon natin. Stepping forward requires courage. Okay lang na mag-iiyak tayo sa panahon na yun, pero bumangon ka, pahirin mo ang iyong luha at tumuloy ka sa laban. Amen? Okay lang na umiyak kahit malaki katawan natin. Okay lang mag-iiyak. Ilaban pa rin natin yan. It requires courage. But God provides the tools we need. We need to change the perspective. May konti lang kami. Dapat, may mga tao. Pwede. Diba? Unang tingin ko, konti Baguhin na natin pala yun. Buti, may tao.
bago ka ng perspective. Kaya maaabot yun kakayanin. We need to change our perspective. Let's see, to see His hand, the hand of God. Preparation to stand firm, the Word of God. Yun lang naman talaga yung kayakap mo. Kasi wala pa si Mrs. nung unang taon, kaya hindi niya alam yung bigat ko nun. Ako na una. At wala ka pa masyadong kilala. Alam niyo yung mga Amerikano, suplado-suplado Diba? Pag masalita yan Can you please give me that one? Can you please? Parang pero tayong mga Pilipino, pwede pong pakiabot. Diba? Hindi pa ako sanay sa ganun. Parang, baka ako inuutusan. Hindi ako sanay. Pero, that's their culture. Kaya kailangan matatag ang iyong pundasyon. Salamat sa salita ng Panginoon. And the presence of God. I will not continue without the presence of God. Hindi ko rin papayagan na tumuloy ako nang walang presensya ng Panginoon. Mahalaga na kasama ko ang Panginoon as I journey this life. Marami pa rin mga problema sa church, sa totoo lang. Di naman mawawala yon. Pero ang alam natin, sa kabila ng problema, may Diyos na nakakakita at ang bibigay lakas sa atin. Amen! Totoo naman, Pastor Toki, kahit malaki na siya, may mga problema pa rin yan. Di ba? May mga magsasuggest, Pastor, pwede bang baguhin mo yung tono mo ng preaching? Pastor, pwede bang ganun na rin? May mga sigalo din sa loob, hindi mo mawawala Pero mas yakapin natin merong Diyos na kasama tayo. So tatakakin natin this year, medyo late lang ako ng contest last week na, maybe hindi pa siguro huli, This year, probably we can change our perspective. Let's strengthen our foundation. And let's ask the presence of God to be with us as we journey this 2025. And walang duda. Kasi nagugulat sila, 3 taon lang yan, Pastor. Oo nga, kaya nga 3 taon lang kasi hindi ko magawa Hindi ko kayang gawin yan Kaya ng Diyos yan. Amen? So this is the challenge for everyone. This year, take one step forward in an area where fear has held you back. Ayoko. Trust that God is with you, just as He was with Joshua and Moses. Remember, courage is not the absence of fear, but stepping forward despite it. Amen? Shall we all stand? Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, God. We thank you, Lord, for the encouragement that you've given to us in our midst. And indeed, this is not our works, Lord God. It is you. It's because of your grace, our Lord Jesus Christ. It is you, Lord. It is you, oh God. And we know our quality, Lord God. We are human beings. We have limitations, Lord. Ang dami po niyan, Panginoon. May mga karakter din kami, Panginoon, minsan lumalabas na not according to your will. May mga palya din kami, Panginoon. May mga pagkukulang din kami because we are definitely a human being. Magkakamali kami. But ang maganda nito, Panginoon, sinasamahan mo kami kahit na ganoon ang aming sitwasyon. And you are willing to promote, to upgrade our journey. You are willing to bless us, O Lord God, sa aming tatahakin, Lord. Salamat po, Lord. Dalangin ko po that this will be an encouragement. The story of Joshua and the story of the people, Lord God, na nalagay sa sermon na ito, it is all for your glory, for your honor alone, O Jesus Christ. Lord, I believe that you are the one moving in our midst, O Lord God, to worship you, O Lord God, to glorify your name. Lahat gagawin mo, Panginoon. And you are willing to add more souls. And in this church, O Lord God, Lord, if they're targeting 500 people, it's not impossible to you, Lord God. Kayang-kaya mong gawin yung Panginoon, but somehow nakakaba. But we should trust you, Lord God. We must trust you. Step forward. Brothers and sisters, do not be afraid to step forward. Meron ka bang kinakatakutan na tatahakin na nasa harapan mo? Just remember, God is always with you. Pinangako niya, nasasamahan niya tayo. At saan man tumungo ang ating panyapak, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po
ang iglesyang ito, kayo po mabigyan ng karangalan, kaluwalhatian, Panginoon. I pray for more souls, O Lord God. I pray for the enlargement of territories. I pray for expansion, O Lord God. And it is possible because you are with them, O Lord God. And I can see the help of this congregation sa pangunguna ni Pastor Toki, Panginoon, na kanyang asawa, O Diyos. Salamat dahil meron pong paglawak ng kaharian mo. Ano mang pangalan, Panginoon, na nagdi-divide sa mga iglesia dito sa Valenzuela, still, this is your kingdom. This is your church. Lord, natutuwa ang mga anak mo kapag mayroong lumalawak na iglesia at umaabot ng mga kaluluwa. Dahil kayo, Panginoon, ang napapapurihan. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. I declare blessing upon blessing to this church and to the leadership of this church. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord.